In fact, oo, makulit yung recording ngayon. Oh, thank you so much, Ma'am Climar. Sige, tuloy mo yung intro mo. Baka mayroon pang ano. Yes, yes. Ang dami. May nakita ko, New Zealand, no? Oo, may Bukidnon. Marami. Oo. Thank you so much. How is everybody, no? Sobrang init. Napansin nyo lately? Grabe, no? 46, sabi nila, abot pa ng 50 degrees this coming May. Sus Maria Josep, terrible ang init, no? Ay, nako. And luckily for me, the reason why I am also, I told Ma'am Climar kanina na paki-ano naman, adjust na schedule because I have a Korean Zoom meeting at 6 o'clock, no? And then after this, actually by the weekend, I'll also be leaving. Middle of next week, I'll be leaving for Korea. And I've been invited to be a speaker doon, no? Kung nakapunta na kayo doon sa Gangnam, there is COEX, no? Yung kanilang pinaka, sabihin na natin SMX, no? But it's so big. Siguro 3-5 SMX yung kanilang COEX, Convention and Exhibition Center. It's a big one. We always hold it, our conventions doon, no? Kaya medyo I'm brushing with my Korean mga expressions. I know some of you baka hindi nakakuha ng schedule na in advance ng at least an hour earlier, but I hope you understand, no? Kung may mga tanong man kayo later on, don't hesitate to ask questions. We will find time to address your concerns about female reproductive concerns, no? At saka kung wala man ako or you cannot get in touch with me, nako, nandyan si Ma'am Climar, expert yan sa mga tanong na ganyan, no? And she'll be more than willing to help you out, no? Paano ba, Ma'am Climar? Okay na ba tayo mag-start? Yes, Okay. okay na, okay na. Okay, salamat, no? Good afternoon to everybody. Teka ha, I'll share. There you go. Share. Okay. Okay. That's it. Annyeonghaseyo. Ayan, the Korean greeting for hello, hello, and I love you all. Di ko na sinulat dyan. But that's how we, alam nyo na yan, lalo na sa inyong mahihilig manood ng mga Korean novela, no? You know how they greet, parang sa atin mabuhay. And for this afternoon, ang binigay na sign sa atin sa akin ni Ma'am Climar is female reproductive health, no? Napakalaki ho ng it's a very broad topic, no? As a matter of fact, ang female reproductive health is so broad that even in medicine, gumawa ng isang specialty para lang sa kanila, para lang sa mga babae. And that's obstetrics and gynecology, no? Wala sa lalaki noon. Wala sa lalaki, no? So this is the reason why it's so broad that a specialty has to be made at nag-specialize ang mga tao rito, ang mga doktor, just so they will be able to learn more about the details and specifics of the female reproductive health, no? The problems and the concerns of women, no? So basically, ito yung ating itatackle ngayon, but I will not be going into details kasi hindi naman tayo mga espesyalista in relation to our product, no? That would be it, no? Okay, now at the end of this, we will tackle two parts, no? When first, infertility, and of course, number two, common female health issues, no? Itong mga topics na ito are very hot topics, no? Is the reason why
I would like na i-tackle natin ito kasi alam ko napakaraming mga katanungan, no? At saka may mga malamang, may mga potential kayo na mga client, kung tawagin nyo, customer, kung tawagin nyo, no, or interested parties na gustong matulungan ng ating Elixir Placenta, no? Those who are having infertility and those who have common female problems. Alam nyo, kalahati pa lang ng kalahati na agad ng population natin, mga babae, will have this, no? And therefore, knowing them, knowing the attending this Zoom meeting would really help you on how you will be able to convince them and tell them and elucidate to them, explain mo sa ninyo sa kanila na itong mga sakit o nakaramdaman nila ma-address ng ating product, no? So basically, at the end of this scientific meeting natin, we will be able to more or less have an idea of how our product will be able to help our infertile couples at saka number 2, mga common female problems. Okay, punta muna tayo sa next slide, which is the statistics on worldwide and the Philippines of infertile couples, no? Napaka very realistic ito. Napakadami na, no? As you notice, no? 17.6% in the world, global, WHO, napakarami. In the Philippines as well, halos ganyan din, no? 17 plus or less than 18%. Para mong yun magagaling sa inyo sa statistics, it's about 1 in 6 couples, no? 1 in 6 couples, di ba? Napakataas nun na are infertile. Pag sinabing infertile, abay hindi magkabuo ng baby, no? Hindi makabuo ng baby. Dapat mayroon kaming criteria diyan, no? In medicine, mayroon tayong criteria. Hindi naman pwedeng pag nagkonsulta, Doc, hindi kami makabuo. Ilang taon na ba kayong mag-asawa? Abay, ano na ho, Doc, 10 taon. O talaga? Oh, ngayon, paano ho nangyari? Inabot kayo ng 10 taon. Magkasama ba kayo sa bahay? Ay, hindi ho, Doc. Ako ho, nasa Saudi, 5 taon. Si Mrs. nandito. Uuwi ho ako dito, 2 buwan, 3 buwan, babalik ulit sa Saudi. No. Yung ganong lifestyle nyo or pagsasama, mahihirapan talaga makabuo, no? So basically, ang bottom line natin is very simple. Ang couple, husband and wife na nagsasama, should be together for at least a year, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng 3 taon na, pero yung 3 taon pala na yun, nandoon sa ibang lugar, no? O nasa abroad, o hindi nagsasama. Pupunta naman dito, 2 buwan, nagbabakasyon naman ako, Doc, pero 2 buwan nga, ang tagal, hindi pa rin kami makabuo. Oo nga, pero during the time na pumunta ka, pagdating mo, kahit 1 buwan, may mens ang misis mo. O kaya naman, hindi siya fertile at that time, hindi siya nag-ovulate. So many factors, no? So, ang ating batayan ng infertility ng isang couple is continuous na magkasama sa isang taon, no? Magkasama talaga sila, no? Walang LQ, kung may LQ man, at least yun ang masama doon, you know. Pagka ang infertile couples na nagko-consult sa akin, I give them a calendar. Itong mga araw na ito, fertile ho kayo, kailangan diyan kayo mag-contact, diyan kayo magsisiping, no? Aba, kahit nag-aaway sila, teka, huwag tayo magbati muna tayo kasi sabi ni Doc, ngayong araw na ito, fertile ako, kaya magbati tayo. Ganun ang mga tawag nito, scenario ng mga infertile couples. So, it is a reality. Maraming infertile couples, no? As I have shown in this slide, I'll show you in this slide, no? Millions worldwide, no, suffer infertility. Now, ang nagiging problema ng infertility, of course, ang
main character dito, syempre, yung female reproductive organ, which is, nakikita nyo dito, the uterus, no? As I said, I will be very broad about this kasi hindi naman hindi naman kayo mga doctors or mga medical students who would like to learn the details, no? Roughly, ito ang matris, no? And then ito ho ang vaginal canal. Dito ho dinideposito. Nakikita nyo naman siguro ang cursor, no? Yung arrow ko. Dito dinideposito ang semilya, ang sperm. Aakyat ang semilya. Ito yung matris. Yan ang kapal ng muscle ng uterus, ng matris. Makapal talaga siya, no? Just to show to you na ang kapal niyan, kayang ibahay ang baby ng 9 months. No? Ang kapal ng muscle na yan, no? It's very thick. Kaya niya ang baby na 7-pounder, which is 6 pounds is of course the average Filipino weight, no? Kaya niya ilagay sa sinapupunan niya, ika nga, no? Pagpasok ko ng semilya diyan sa loob, mamimili siya left or right ng fallopian tube, papasok doon sa loob ng tubo, ayan na, no? Papasok pagdating sa mas malapad na area ng fallopian tube, okay? Sasalubungin niya yung itlog. Dito sa kabila, makikita mo yung mga itlog. Ayan, no? May mga itlog, yung mga dark na yan. Sa kabila dito, mayroon ding itlog, nahihinog na. Yung tubo, kung tawagin natin, tubo or fallopian tube, ay kanyang sasaluhin yung itlog. Sasalubungin ngayon ng semilya, mag-fertilize sila, at dito pa lang sa tubo, sila ay ganap na zygote o a fertilized egg. Yung egg na galing sa mother, na-fertilize na. Okay? Na-fertilize siya. Now, diyan ba siya titira? Hindi. That fertilized egg ay magta-travel, papasok ulit, pabalik sa loob, dito sa tubo na yan, papasok sa loob ng matris. Roughly is about 7 days mula sa fertilization. Dito sa tubo, tuloy-tuloy yan papasok sa loob ng matris. Pagdating dito sa loob ng uterus, kakayod siya para mag-implant, no? Para kumuha siya ng blood supply para lumaki siya ng lumaki, no? At ang nutrition niya manggagaling dito sa mga vascular or blood supply ng matris, no? Na pinanggagalingan din ng before the baby, andyan yung inuunan, no? Placenta, yung inunan, no? Diniscuss natin yan din sa pinakaunang lecture natin noon. Pinanggagalingan ng stem cells natin, no? Ng ating elixir placenta. So, dyan ho sa loob na yan, lalago ang baby, lalaki siya, ng lalaki. Up to 9 months. Sa amin, 10 months, 40 days, no? Or 4 weeks divided by 10. Okay? 10 months. 10 groups of 4s, no? So, basically, pag nandiyan din sa loob, lalaki ng lalaki. Kaya kayang-kaya ibahay ng matris ng uterus kasi makapal talaga ang uterus, no? It's a big muscle, no? Thick muscle. So, ganon. Now, kadalasan, nagkakaroon tayo ng pinaka-common na problem. So, importante lang naman ang magkaroon ng mangitlog. Okay? Kasi kung hindi mangingitlog, ano ang sasalubungin ng semilya? Wala. Di ba? So, nangitlog. Pero, ang tubo naman, fallopian tube, nakatabingi, nakaikot sa kabila, or pilipit. Okay? Kung pilipit, barado. Barado. Bakit nagbara? Dahil minsan, yung men's blood, yung men's dito sa loob ng matris, hindi lang lumalabas, pumapasok din doon sa dalawang tubo na yan. No? So, naiipon doon, nagbabara. Okay? So, hindi makapasok ang semilya, hindi makapasok din ang itlog, ang fertilizer. So, hindi sila magsasalubong. Okay? So, yan ang nagiging problema. Now, so, importante lang may egg, mayroong
tubo, so papasok sa loob at yung kapal ng matres tamang-tama. Kumbaga sa tataniman ng buto ng seedlings, very fertile yung lupa. Dito naman sa matres is dapat ganyan ang kapal niya, okay? Para mag-implant yung fertilized egg. Okay? Ganon ang assisted, and that's the normal setting, no? So those are basic yun. May itlog, may tubo, at yung kapal ng matres. Okay. So now, anong mga nagiging problema? Ang nagiging problema, most common disorders that we have are, eto na, no? Endometriosis, naririnig nyo yan. Fallopian tube obstruction, preeclampsia, polycystic ovarian syndrome, PCOS kung tawagan yun. Very common ito. Premature ovarian insufficiency. Okay? And Asherman's syndrome. Ito ang mga common problems, no? Now, ano ang endometriosis? Ang endometriosis, yun yung dugo ng mens na hindi lahat nakakalabas, naiipon, pumupunta sa muscle ng matris para lumaki ng lumaki ang matris. Kaya akala ng madami, may tumor ang matris. No, men's blood yan nasa loob. Nagsisiksik dyan sa muscle ng uterus, no, ng matris. Kaya pagka may dugo sa loob ng matris, sa muscle ng matris, pag nagme-mens, masakit, no? Para ka may pasa, no? May dugo, nagpasa. So, andyan yung dysmenorrhea, matindi, masakit pag nagme-mens kasi yung dugo ng matris, buhay yan eh. So, ang ibig sabihin ng buhay, responsive siya sa mga hormones of menstruation. For example, pagdating ng menstruation, palapit ng palapit ang mens, okay? Napapansin natin na nagkakaroon ng engorgement o lumalaki ang ating breast, no? And then, lumalaki ang ating puson. Oy, parang lumalaki yata tayo. There is water retention pag palapit na ang mens. And then, ang puson lumalaki, ang matris lumalaki. Hindi lang sila lumalaki because of water retention, because of increased estrogen. Malapit ka na mag-mens, no? Maliban sa mataas ang estrogen, yung mga tissues na ini-stimulate ng estrogen, the breast, yung ating abdomen, no? At saka yung matris, active na yon, buhay na buhay sila. In short, mataas na ang estrogen, ganun nakataas. It's so high na ang lahat ng mga estrogen sensitive na mga organs, breast, uterus, ay highly stimulated. When I say highly stimulated, masyado nang inflamed sila lahat, no? Malapit na mag-mens. Therefore, inflamed sila. Inflamed, anong kasunod? Sabi ko noon, ang inflammation has tumor, malaki, dolor, masakit, rubor, mapula, maga, oo, kalor, mainit, no? Pag hinawakan pa lang ang breast nyo, aray, mare, masakit, nasage, masakit. You have that tenderness. Lalo iba masyadong sensitive sa gano'n, no? This is the typical female period, no? Pagdating ng mens, lahat ng hormones ng estrogen babagsak na. And therefore, yung menstrual blood mo lalabas, mapapansin nyo, mawawala lahat ng manas, mawawala lahat ng paglaki ng breast, mawawala lahat ng pagmanas ng puson at ng iyong tiyan. That is the normal cycle, no? That is endometriosis. Fallopian tube obstruction naman, yung tubo na pilipit. Due to so many factors, no? Pwede, sabi ko nga, nagkaroon ng kink, no? Nagkaroon ng operasyon, nasagi yan, na palupot, no? Kasi it is a loose, nakita nyo ito, very loose, napakalambot niya na tissue, no? Pwede yang umikot on itself, on its own, no? Kaya mapilipit, no? Mabuhol, no? O kaya nagpa-opera tapos nasagi, nagkaroon ng mga adhesions, magpagdikit-dikit sa loob ng bitukad, dumikit din yan, no? Sa baba, no? Pelvic area. Pwede rin yung men's blood pumasok doon sa loob at hindi nakalabas, no? Kaya
when I used to do infertility workup, binubomba ko ho yun. Naglalagay ako ng maliit na hose dito and I push air para, kumbaga sa tubo, binoblow mo palabas yung mga bara ng tubo para makalabas lahat yan para maging free of obstruction, magsalubong ang itlog at ang semilya. Okay? So they get fertilized. No? Ano naman ang preeclampsia? Doon sa mga nagbuntis, doon sa may mga babies, alam natin ang preeclampsia is pregnancy that has hypertension. Okay? PIH. Pag sinabi ng doktor ng OB nyo, mayroon ho kayong PIH, it is pregnancy-induced hypertension. Okay? Dok, paano ako nagkaganon? Wala naman akong alta presyon, no? Normally, wala talaga, no? Wala ka. Pero pag nagbubuntis ka, dalawa ang pwede mangyari. Pag may tendency ka mag-alta presyon, tataas yan during pregnancy. Pag may tendency ka maging diabetic, magiging diabetic ka during pregnancy. Huwag ka mag-alala kasi after pregnancy, bababa din ang blood pressure. Bababa din ang sugar mo. No? But it is a reminder na, hey, you have a tendency na mag-alta presyon. Hey, may tendency ka maging diabetic later on in life. Kaya alagaan mo sarili mo. It's a warning for you. Now, succeeding pregnancies, yung mga susunod, maaaring mas mataas pa doon. Okay? At pag tumaas ang blood pressure mo, ang label sa iyo ng doktor, mayroon ho kayo preeclampsia. Aba, Doc, matindi ba? Hindi. Mild lang. Mild preeclampsia. Hindi. Tumataas na. It's moderate. Malapit na mga anak ko. Severe ho. Preeclampsia. Oho. Matindi na ho. Ay, nako. Ang kasunod ho ng severe preeclampsia, abay, magkukumbulsyon ho kayo. Ang tawag naman doon, tanggalin nyo na ang pre. No? Preeclampsia. Tanggalin nyo na ang pre kasi yung pre is before eclampsia. Ano naman ang eclampsia? Ang eclampsia is hypertension sa pregnancy na nagko-convulsion ka na. Okay? So, pag pre-eclampsia, abay, nagkaroon ka ng, habang buntis, nagkaroon ka ng mataas na blood pressure, hindi na control, kaya nagkaroon ka ng eclampsia. Eh, ano naman ang problema pag nagkaroon ako ng eclampsia, Doc? Ano lang naman yan? Convulsion? Yes. Pag nag-convulsion ka, tama ka naman. Nagko-convulsion ka, hindi ka humihinga. Tama ba? Kung hindi ka humihinga, ano kaya ang oxygen? Zero. So kung zero ang oxygen mo, makaka-recover ka naman. Siyempre, after a seizure, lahat na nagko-convulsion, lahat ng nagsi-seizure, magre-recover. After a while, makakahinga ka ng maayos. Pero yung after a while na yan, minsan, ilang minuto yun nawala. And can you imagine, ikaw lang bang iniisip mo, tandaan mo, buntis ka. So kung hindi ka humihinga ng ilang minuto, aba, kawawa ang baby mo. You see, that's the problem. So the problem is, pag naggaganon ka na, mapapansin mo ang doktor mo, magkakandarapan na lagyan ka ng oxygen, no? Basta kahit mag-eclampsia ka, mag-convulsion ka, abay, yung baby mo hindi hindi agrabyado ang baby mo, hindi maaapektuhan ang baby mo, no? It's important. This is also the reason why pagdating ng severe preeclampsia or pag nag-eclampsia ka na, papatahanin ka lang. Pag wala na yung iyong convulsion, then sasabihan ka na, Mrs. Mister, yung Mrs. niyo ho, baka mag-eclampsia ulit. Umulit, ay kailangan makalabas na ang baby. So, ano ang kasunod? Cesarean section. O kahit lang pre-eclampsia pero severe na, natatakot na, baka mag-convulsion, ay kailangan cesarean na makalabas na ang baby. No? Now, anyway, that's going into details na, no? Kasi it does not necessarily mean na kapag ka nag-pre-eclampsia ka, unang eclampsia, kailangan cesarean section, no? Hindi naman. It is an option ng iyong OB na pwede niyang gawin to save the baby and to save the mother. Bakit? Kasi baka matagal pa magli-labor. Kung matagal pa magli-labor at alam na ng doktor mo, ng OB mo, na ikay magkakaroon ng convulsion, in a while, maapektuhan ang baby mo, labas na natin yung baby niya para hindi maapektuhan. And at the same time, pag nakalabas ang baby mo, behold, after the delivery of the baby, ang blood pressure niya suddenly babagsak na.
Okay? It is life-saving for the baby and the mother. So it's important that you deliver the baby. But I always tell my trainees, yung mga tinitrain namin na nag-specialista sa OB, but there is one exception. Pagka malapit na lumabas ang ulo ng baby, ba't ka pa magsisisaryan kung nandoon na yung ulo ng baby palabas na, induce mo na lang para makalabas ang baby at ma-deliver ang baby at bababa na ang blood pressure at most important of all, naka-libre siya ng bayad sa cesarean section. Okay? At may pambili siya ng elixir placenta. Okay, now, preeclampsia, polycystic ovarian syndrome. Maraming nakakarinig na niyan sa inyo. Mayroon akong PCOS kung tawagin, no? Polycystic ovarian syndrome. Polycystic PCOS, no? Ibig lang sabihin noon, marami, no? Maraming cyst, polycyst ang ovary ko. Okay, pag marami siyang cyst as early as teens, mga teenage pa lang marami. Pag nangingitlog kasi ang babae, yung pag-release ng kanyang ovulation, no, ng itlog, yung iniwanan ng itlog nagiging cyst 'yon. Pero liliit. Yung iba hindi lumiliit, nagtutuloy-tuloy lumaki. Pagka may cyst, mas mataas ang estrogen supply. Kanya kung mataas ang estrogen supply at hindi bumababa, anong sinabi ko kanina? Pag mataas, tuloy-tuloy manas, tuloy-tuloy walang mens kasi sabi ni Doc, pag bumaba ang estrogen, doon lang magme-mens. Tama. So, Doc, 3 buwan na ako wala pang mens. Buntis kaya ako? Hindi. Check mo. Baka may PCOS. Di ba? So, ang problema ng PCOS, irregular ang mens nila, bihira magkaroon, at matataba sila, they are overweight, and ito pa ang matinding problema lalo sa aking specialty at the moment, no, na beauty. Pagka they are not only overweight pero mayroon din silang acne problem. So tuloy-tuloy yan. Minsan pagka hindi yan inisip ng derma nyo, sasabihin, nako, ito yung gamot mo para sa tigyawat mo. After a few months, Dok, hindi pa rin nag-i-improve. Ito naman ulit, pampahid mo. Naubos na lahat ng gamot, no? Only to realize na ang problema mo pala ay PCOS, no? Yan pala ang problema mo. Kailangan pala magpatingin sa OB. Makikita yan sa ultrasound. So, it is advantageous if your doctor knows, no? Itong mga possibilities na maaaring ganun ang pasyente ko. So may PCOS siya because irregular ang mens niya. Mind you, here is a tip. Pag ang ultrasound nyo, negative, sabi ni ultrasound, wala naman akong PCOS, no? But the ultrasound, even without ultrasound evidence of PCOS, we treat our patients for PCOS because it is very, very high ang kanyang frequency sa general population. It's a tip sa inyo, no? Premature ovarian insufficiency. Of course, it can be explained very well. Ovarian, so the organ concerned, ang ovaryo nyo. So ang ovaryo na nangingitlog, no? Premature, maaga, insufficiency. So maagang nawala, maagang hindi nangingitlog na. So early, kumbaga sa menopause, napaaga ang menopause niya, no? Ang pangingitlog nawala na. So premature ovarian insufficiency, marami hong causes niyan, no? Whether it is medical or whether it is anatomic, no? Medical means nagkasakit ka, or anatomic meaning sa organs mo, inherent sa iyo, pwede magkaroon ng premature ovarian, tinamad ang iyong ovaries, no? O kaya, yung iba naman, maaga nagkaroon ng mens. 8 years old, 9 years old, marami na ngayon, no? Sobra naman, ang aga naman nun. Yes, ang dami na ho ngayon. May namubuntis na 10 years old, di ba? Alam natin yan. So, nung nakaraan ng mga taon, no, dekada, lahat, ang average natin, nasa 12, 13, 14 na magme-mens, no? Mangingitlog, ovary. No, the past years bumaba na siya ng bumaba na, no? So
maaga ka nagkaroon ng ovulation, ng mens, maaga ka rin magkakaroon ng menopause, no? But unusual early ovarian unusual early ovarian function na nawala, then this is what we call premature na nawala ng function na ovarian insufficiency. Anong Asherman syndrome? Ang Asherman syndrome is sinabi ko kanina, dapat ang matris makapal. Asherman syndrome is manipis. Hindi kumakapal ang matres. Paano magde-develop? Na-fertilize nga siya, nakadaan dun sa tubo. Okay? May similya, may itlog, nag-fertilize, nakapasok sa tubo kasi hindi barado. Pagdating sa matres, may Asherman syndrome. Manipis ang matres. Hindi mabubuhay. Walang tawag nito, nutrition ang kanyang fertilized egg. So, mamamatay. Sasama lang siya sa mens, duduguin. Ang medyo romantic na tawag na namin noon, ang mens daw. Ang mens is an expression of the uterus that is crying kasi hindi natuloy ang pagbubuntis, no? So, sumasama 'yon na fertilized na itlog palabas kasi hindi nabuo, hindi nakapag-implant because there is Asherman syndrome. Maraming causes ho. Isa sa mga very popular na cause ng Asherman syndrome, yung mga naraspa, no? Ang nararaspa kadalasan, hindi naman kadalasan, sorry for the term, nangyayari na nasusobrahan ang pagraspa. So, kumbaga sa nyog na kinayod, kumbaga sa melon na kinayod nyo, pati balat na kayod, no? So, hindi natutubo yun. Ang dapat sa pagraspa ho ay tamang-tama lang na maalis yung yung superficial layer para yung nasa middle layer, yun ang magpapatuloy para kumapal ulit. Now, yung nangyayari na nasusobrahan yung pagkayod, nasusobrahan ang pagraspa, hindi na nagkakaroon ng pagkapal ang matres, hindi na nakakabalik. So, this is what we call Asherman syndrome. Okay? Ang dami nun yan ang nalaman. Ano ha? Now, this particular problem can be treated with, ayan na, stem cell therapy. No? Can be addressed by stem cell therapy. No? Repair, replace the damaged tissues and damaged organs again by stem cell therapy. Okay? Kaya ko lang minention yon because these are the more common concerns, no? Sinabi ko, no, that disorders will definitely lead to infertility, no? Definitely magkakaroon sila ng problema sa pagbubuntis, no? So inuunahan ko na kayo na ito ang mga possible scenarios na mangyayari kung magpapatuloy ito, mahihirapan kayo makabuo. Kadalasan ho, tsaka na yan, bata pa naman kami. Sige, try and try. Dapat tandaan natin, pagdating ng mid-30s, kadalasan, malapit na mag-menopause. Late 30s, sige, pwede ka pa naman magbuntis, pero ang tawag namin na doon, high risk. Kapag magbuntis ka, panganay, late pregnancy, ang tawag namin doon, high risk pregnancy. Why? Kasi pwede nang madalas magkaroon ng alta presyon, pre-eclampsia, magkaroon ng diabetes, ang mother, ang maapektuhan ng baby. So, alagang-alaga yan. Alalay, papapaalaga ka ng iyong obstetrician. Now, aside from it leading to infertility, it will affect the quality of life of the infertile couple, no? Nagiging source of strain ng dalawa, no? Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan, nagtuturuan. Hindi ka makabuo ng baby. Ganyan. Anong tawag nun? Baog ka, no? O ayan yung kantsawan, no? Ayan yung hindi ikaw, malamang ikaw ang problema, lalaki. Hindi pwede ako bilang lalaki. Bakit hindi? Kasi may anak ako sa labas, no? Mga ganong argumento, ilang beses na yan nangyari sa akin sa nagkokonsultahan, ano? And harap-harapan yan. Talagang, they binubuhos nila ang frustration nila sa buhay nila, no? It's very nakakaawa, no?
nakakaawa sila. Instead of them reinforcing each other or helping each other, nagkakaroon sila ng trying to, ikaw may problema, hindi ako, no? Ipuprove pa ng lalaki na, aba hindi, teka muna, may anak ako sa labas, ikaw hindi ka makabuo, ako nakabuo, no? Sometimes nakakatawa, no? But totoo naman, that is a proof na hindi siya baog, no? But mind you, hindi pwede mag-improve yun. Magbubuntis ka muna mambubuntis ka sa labas para lang i-prove mo sa misis mo na siya may problema. Hindi ho tama yun, no? Number one, you are creating another problem, no? Ayaw ko mangaral ng ganon. But ang bottom line nito, it does not mean, pag ba ang lalaki nakabuo ng baby, ibig sabihin hindi siya baog. Yes, at the time. Pero iba na ngayon. Ibig sabihin, these are different periods of time. Noon, maaari nung siya ay binata, nabuntis niya yon. Noon, nung bago kayong kasal, nabuntis ka niya. Okay? Bakit hindi kayo makabuo ngayon? 5 taon na ang diferensya. Bakit hindi ka na makabuo mula nung nakabuo ka nung hindi ka pa kasal, di ba? Because there are many factors. And I will let you know later. Hindi ibig sabihin na ang lalaki kapag ka nakabuntis, tuloy-tuloy, very fertile siya. No. Marami hong ngayong problema, marami hong nagkakasakit, marami na lalaki na virus, no? Whether nagkakaroon sila ng measles, nagkakaroon ng mumps, nagkakaroon ng COVID, nagkakaroon ng any viral infection, it will affect the testicles para pamatay o masira yung paggawa ng sperm. So bababa ang sperm count. So nakabuo ka nga dati, ngayon hindi na. Okay? Sabi ni Doc, ikaw pala ang baog, belat, di ba? Gaganon na sila. Ngayon, nagpakumbaba na si lalaki kasi siya pala ang may problema. So, basically, before it used to be 3 out of 4 female factor. 1 lang ang lalaki. Okay? 25%. But ngayon, it's already 50-50. Kaya I always tell patients na you share it. Kasi ang daling buhatin o pasanin ang problema ng infertility kung dalawa kayong naggagabayan, no? Gabayan. I don't know how you say that. Pero once you try to help each other, mas madaling pasanin, mas madaling dalhin ang pagbubuntis, no? Siguro hindi tayo biniyayaan because there is something else for us, no? Something like that, no? Anyway, psychologically matinding impact ito. The significant costs, no? Kasi ang dami mo ipapagawa, mga workups. Makaka-relate sa inyo, makaka-relate sa akin yung mga nagpapa-work up sa inyo ngayon, alam ko. Kasi napakamahal, no? Mahihina dyan ang kalahating milyon, no? 500,000, oo. Kahit pa ikaw ay ano ba tawag nyo doon? Queen boss o ano ba tawag nyo doon sa mataas na o malaki ang kinikita mo. For example, you're a CEO of a company. Sometimes it does not matter whether you're earning a lot. Iba pa rin yung kaligayahan na bibigay sa inyo ng baby, ng kumpletong pamilya. You don't feel complete. You don't feel like a complete woman kapag hindi ka nakabuo. Hindi, you cannot be a father. Parang hindi mo rin makakuha. Alam mo yon, may kulang. And then, the significant costs of IVF, no? Kasi IVF na ngayon ang usong-uso, no? And I know million may get na, no? 1, 1.2, 1.5, so many sessions. And the depression, the disappointments in life na hindi naman ibig sabihin isang IVF ng gastusan mo, positive na agad yan, no? No. You will continue. Kadalasan hindi mangyayari yung o kaya nakabuo na. May pinsan ako, nag-Singapore pa. Pagdating dito, buntis na. Pagdating sa airport, pagbaba, naka-wheelchair pa. Pagdating sa bahay, nag-mens bigla, nawala ang baby, no? So, ang laki na, 3 months sila sa Singapore. So many factors. So we cannot, no? We cannot foretell. We cannot foresee, no? Stem cell therapy has emerged as a therapeutic approach para i-repair, i-replace ang mga damaged tissues or organs para maging up and about siya for pregnancy and for fertilization. Okay? So, now, iyan lang ba ang problema? Of course not. Kasasabi ko lang kanina,
Magturuan man kayo na magturuan na si babae lang. Of course not. That's not true because the problem is also male, no? So, ang problema sa male, of course, alam natin 'yun. Azoospermia. Oo. Hindi ho ang ibig sabihin ng azoospermia yung sperm niya parang sa aso. Hindi ho. Azoospermia is halos zero. Wala hong sperm. Okay? Wala ho siyang napoproduce na sperm. Dok, hindi, nilalabasan ho siya. Nakikita ko ho, ang dami. Yan ho, yung lumalabas na liquid galing sa ari ng mister nyo. I hope all of my audience now are 18 and above, no? But I just have to talk about this because this concerns both the male and the female partners, no? Ang nakikita mo na lumalabas sa ari ng mister mo na liquid is seminal fluid. Seminal fluid. It is not sperm. Titignan mo pa sa microscope yan kung maraming parang kiti-kiti, no? Yun ang sperm. Lumalangoy sila doon sa liquid na yun. So, kahit madami yan, pag tinignan mo, abay, walang sperma. That is because the male patient has azoospermia. Okay? Aberrant spermatogenesis, no? Yung spermatogenesis is the production of sperm, no? Genesis, di ba? Genesis, the first book of the Bible, no? Genesis, kaumpisa, pinakauna, produce of sperm, the production. Okay? Oligo, pag sinabing oligo, kaunti ang sperm. Okay? Oligo, mababa, sorry, ano ba nangyari? Astinospermia and severe teratospermia. Anyway, female tayo ngayon. I just wanted you to realize, no, na maliban sa female, yung sinabi ko kanina, yung PCOS, ovarian adhesion, nagkakadikit-dikit, thin endometrium, these factors, there is also a male factor. So wag natin masyadong idiin ang female partner natin na sila ang dahilan ng infertility. Hindi No. As I said, hati yan. Both have the responsibilities, no? So it is only in accepting the fact na magkasama tayo, mas madaling dalhin ang infertility problem. Okay? And this can be addressed by stem cells, no? Repairing fertility function directly and indirectly. Okay? Now, let's go to more specific questions kasi alam ko magtatanong kayo, Doc, ang dami mong sinabi, hindi ko masyadong ma-digest. 50% lang siguro naintindihan ko. Pero ang madaling tanong, ang stem cells ba magagamot ang female infertility? Di ba? Ganun ang bottom line. Yes. Okay? Stem cells are beneficial. Magbe-benefit ang females who have infertility problems. Okay? So it's a resounding yes. Okay? Tumutulong siya pag-create ng oocytes. Ano yung oocytes? Yun yung baby na eggs, no? Para mag-generate siya. And to magkaroon siya ng ovarian cell function. Yung mga baby doon sa ovaries, niya or fertility capacity niya will increase massively because of stem cells. Okay? Maliwanag yan, ha? Okay. Can stem cells be used for reproduction? Okay. Unang-una, sabihin natin, stem cells are undifferentiated cells. Ano ba yung undifferentiated, Doc? Hindi ko naman maintindihan yan. Pag sinabing different nag-iba-iba na siya. Yung stem cells, nag-iba-iba na, naging muscle cell, naging bone cell, naging hair cell, skin cell, di ba? Yun ang differentiated. Undifferentiated, hindi pa siya naiiba. Hindi pa nagpo-produce, hindi pa siya nagkakanya-kanya. So, stem cells are undifferentiated. Potential pa siya na maging skin cell, potential na maging nerve cell, bone cell, ganyan. Okay? Nagre-reproduce siya, capable, ang stem cells are capable na mag-reproduce among themselves, no? On its own. Self-renewal, no? It self-replicates. Nagdi-differentiate siya into different cell types. Yun sabi ko nga, nagiging muscle, nagiging bone, nagiging organ, nagiging heart, nagiging taba, okay? Lahat. Hair. It can produce
at least one type of highly differentiated descendant. Okay? So, that answers your question. Makakatulong ba sa reproduction? Yes, of course. Now, what is stem cell treatment for ovarian rejuvenation? What is stem cell treatment? The organ concerned dito sa atin is what we're talking this very day is the ovary. Kasi nandoon lahat, no? Nandoon lahat yung function ng pag-produce ng egg, no? Sabi ko nga kanina, may egg ka, clear ang tubo, walang obstruction, makapal ang matris para mag-implant ang fertilized egg, no? Pero kapos naman sa semilya. Paano mabubuo? Wala. There's nothing that will fertilize your egg. So again, it's very important that your partner will have enough sperm. Maganda ang sperm count. Okay? Now, tama lang ba ang sperm count? Doc, ang dami naman niya sperm count. Bakit hindi makabuo? Normal ang sperm count niya. Doc, bakit ka? Maliban sa sperm count, andyan yung sperm motility, mobility, yung paggalaw, no? Makikita mo yan sa mga pelikula, ang sperm parang kiti-kiti yan, no? Lumalangoy. Yung tail niya, ano niya yan, panlangoy. Okay? Pagka very active, makakaabot yan sa egg para ma-fertilize ang egg. Pag hindi active, okay? So mahina ang galaw, less than 50%, ay nako, kahit pa ang taas ng number ng sperm, hindi pa rin makakabuo kasi low motility, low mobility, mabagal ang galaw. So kahit number okay, mobility is very important. And also, the anatomic or yung itsura ng sperm. Ang dami. Okay? Ang dami nga. Yes, okay ang count. Ang galaw, magalaw, ang galing, lumangoy, buhay na buhay, makakasurvive hanggang maabot yung egg. Pero may mga problema. 2 ulo, maikli yung tail, short neck, okay? May mga defect ang sperm. Kaya along the way mamamatay. Okay? So defective. Oo, morphological. Ibig sabihin ng morphological, yung component, yung pagkabuo ng sperm may problema. Mataas. So palalaguhin muna ang sperm, bibigyan ng gamot. Pag bibigyan naman siya ng pampagalaw ng sperm, ng gamot, bibigyan naman siya, kung dumadami ang sperm, pag madami sperm, mas marami ang ratio ng normal kisa sa mga abnormal. Pero kung kakaunti ang sperm, halos 50-50 lang, di ba? So the more sperm you have, the higher the ratio. So just telling you about it na malaki ring issue ang sperm, no? So it's not about just the female partner. It's also about the male partner. So dito sa ating topic that stem cell treatment, so to rejuvenate the ovary, the process of ang proseso po ng ovarian rejuvenation para maging bata ulit o bring it back to the young stage is of course yung mga madalas na ginagamit is of course the stem cell bone marrow stem cell therapy. Now both techniques will allow it to have partial reversion, bumabalik sa pagkabata yung ovary, no? Instead of it proceeding to aging, it becomes younger and younger. When it becomes younger, ang organ of ovulation, which is the ovary, will produce more eggs. Ang term ng mga doktor noon, follicles. Eggs lang yon sa atin, no? And it will activate the dormant, yung mga natutulog na mga follicles, bubuhayin niya ulit, no? And even without medication, stem cells will do that. Okay? Stem cells, ito na. Doc, wala na ako dun sa reproductive age. Okay? Nandito na kami. Kumbaga sa mahigit 40 years old na kami. Makakatulong ba yan sa amin? Di ba? Siyempre, sasabihin ng customer mo, ay, anong infertility? Hindi na,
hindi ako bibili ng EP na yan dahil menopause na ako. Yan fertile lang naman yan. Hindi ko naman kailangan yan. No. When you are on the other end of the balance, which is menopausal or pababa ng hormones mo, stem cells can help the menopause, no? It may help to reverse the effects of premature menopause, no? It will even restore fertility. Okay? So, ibig sabihin, kung napaaga ang iyong pag-menopause, no? It can delay menopausal symptoms, no? Madidelay siya o babalik siya ng dahan-dahan, no? Not completely na doon. Baka naman mangako tayo na baka mabuntis pa ho kayo, 50 years old na kayo, wala hong ganon. Ang ibig lang sabihin nito is the menopausal stage, no, can be delayed, no? Can be delayed, no? And in other cases, kung early menopause pa lang, it can even restore fertility, okay? Para magkaroon pa ng function ng ovaries mo to produce follicles or eggs. Now, young women with premature ovarian insufficiency o POI gumagamit ng stem cell para i-rejuvenate ang ovaries nila and avoid premature menopause, no? Nagagamit po ito. Now, so is that all, Doc? No. Okay, there's more. And just looking at the, again, active ingredients of EP or elixir placenta, you'll realize mayroon tayong fenugreek. Okay? Fenugreek or Phenum graecum will increase sa inyo at wag nyo na tanungin, ha? Doc, buntis ang aking bibili, yung aking kliyente, ang customer ko, pwede daw ba ang EP, no? Ang elixir placenta, no? Ang advice ko is always at this stage of their pregnancy, especially during the first 3 months, the mother needs prenatal vitamins more than anything else. Huwag nyo naman ipagdiinan, ipagsiksikan. Yes, okay lang. Wala namang mawawala kung mag-take siya ng EP. No? But the priority is always a prenatal vitamin because during the first 3 months, mayroon siyang folic acid. Ang folic acid, 500 daily, during the first 3 months, will prevent neural tube defect. Yung mga butas sa spinal column na lumalaking bukol, lumalabas sa mga TV, no? Na mga babies nagkaka-congenital defect kasi hindi nagsara, hindi nag-close ang kanilang spinal cord, no? Spinal column. So therefore, folic acid is the best for this stage, at this stage, no? During the first 3 months. After the first 3 months, wala na hong effect yon. Okay? So, first 3 months. Maliban doon, yung mga nagdidysmenorrhea, okay, it relieves, no, menstrual cramps, no? It improves sex drive. Yung mga boyfriend dyan, yung mga jowa, yung mga husbands, nakikita nyo, ang inyong mga partners are mababa ang libido, frigid, walang gana, wala sa mood. Wag naman isipin nyo, painumin mo lang yan ng EP. Hindi. Kailangan din work on your relationship. Hindi lang naman automatic pag binigyan mo ng EP, mag-i-improve na ang libido, may improve na ang kanilang sex drive. Hindi naman ganon, no? It's not an off-on switch, no? Of course, you have to invest, no? Invest time for your partner. Lambingin mo rin, no? Lambingin mo. It's not all about making people take medicines or anything like that, no? Ang mga may pasyenteng may hormonal imbalance, no? Can be helped by fenugreek, no? Also, no? Those with irregular menstruation, no? Can expect regularity, no? And then ito pa, vaginal dryness, no? A lot of patients na mga babae, no? Are experiencing this, no? Vaginal dryness, no? And so therefore, kung dry sila, at ang guys kasi madalas, lalo na kung loaded with alcohol, no? Wala nang pakialam. O humiga ka,
bukaka ka and all. And then tapos na ako. Matulog na ako, no? Very inconsiderate, no? Nakalimutan na yata natin ang term na foreplay. Nakalimutan na natin ang paglalambing, no? The right mood, no? And kaunting drinks, kaunting ambiance, ika nga, no? To put your partner sa tamang kondisyon, sa tamang kung kotse nga, tinu-tune up nyo, partner nyo pa kaya sa buhay, di ba? So, let that be because pinipuwersa mo, pinilit mo, nagmadali ka, I'm talking about the guy, no? Yung lalaki. Dry na dry, there is no lubrication, nasaktan yung partner mo. Hindi siya nag-enjoy. Do you think your partner will look forward to it? Umaakit ka palang lasing ka sa hagdanan, masakit ng ulo niya. Okay? Inaantok na ako, dear. Hindi ko naman masasabi sa'yo, hindi, turn off ako sa'yo. I cannot be that frank na masasaktan ka. No? But obviously, giving out so many reasons, it's obvious your partner does not enjoy it because there is vaginal dryness. Try to be considerate. Wag lang sa sarili mo isipin, but your partner. Of course, it improves mood. It comes with it irritability, no? Andiyan magrereklamo ka, ano ba yan? Siguro mayroong kang mens ngayon, ano? Napaka-irritable mo, etc., etc. No? This can be addressed by fenugreek. Okay? And then, again, fenugreek addresses PCOS. You see? We mentioned PCOS, polycystic ovarian syndrome. There is a research that shows that 1,000 milligrams of fenugreek, when you take it daily, in 3 months' time, ang ovarian cysts mo lumiliit. Okay? Backed by science yan, by research. No? It also, napapaliit niya yung mga ovarian cysts ng PCOS. Okay? Hindi yung ovarian cyst na tumor, ha? Hindi naman ganon, no? Huwag tayo mag-claim ng ganon. We cannot do that. We're talking about PCOS or polycystic ovarian syndrome. Very common. Napakarami sa mga pasyente natin, especially in the reproductive age, no? Na mayroon PCOS. It regulates also the length of menstrual cycle. Kasi yung iba, sabi ko nga, normal sa kanila ang every 2 months ang mens nila, no? Mariregulate siya. Yung iba na irregular, bumabalik, nagiging regular siya with fenugreek. Okay? Ang fenugreek ba, Doc, sa mga babae lang makakatulong? No. Since we will not be discussing male, I would like to also tell you, ang fenugreek also reduces the symptoms of androgen deficiency. Deficient ka sa androgen or yung male hormone na testosterone, okay? Mababawasan yon with fenugreek. Okay? Now, it improves sexual function. Kaya, yung mga lalaki, pag pinainom na kayo ng EP, magduda ka na, nako, siguro, gusto ni Mrs. ma-improve ang aking sexual function. Okay? So, it will improve sexual function. Ano ibig sabihin ng sexual function, Doc? Well, you cannot be so descriptive, no? Sexual function would also mean erection. Sexual function in the male, it would also mean the length of time it stays erected. Kasi nag-erect na siya pero ang bilis na wala, no? Parang naglaho agad, no? Sometimes it's a lot of psychological problems, no? Also, it increases the serum testosterone, lalo na doon sa mga nag-age na, no? Andyan yung increase of testosterone. Because kung sa babae, nagdi-decrease ang estrogen as you go menopause, sa lalaki, nagdi-decrease ang testosterone, no? As you go middle age and older and beyond, no? Bumababa ang testosterone. So kung sa babae may tinatawag na menopause, sa lalaki, anong tawag? Andropause. Tama. Kinapause. Kinapause. No? Pag bumaba ang estrogen kasi, ito yon eh. Most middle-aged men na mga late 30s, 40s, bumababa na, no? Ang kanilang testosterone. Kaya ang kantsawan dyan sa mga lalaki, pare, ikaw ay misis mo nagme-menopause, ikaw namang kinapause, no?
they want to prove something. Sabi nga, it's always the reason. Kaya nagkakaroon sila ng middle age crisis. Okay, trying to prove to themselves or to the barkada or to whoever, peer pressure that hindi, kaya ko pa. Nagkakaroon sila ng girlfriends, nagkakaroon sila ng whatever, no? Just to prove to themselves, see, kaya ko pa. Okay? It becomes a psychological thing, no? It improves sperm count, phenogreek, okay? In men with low concentration of sperm. Okay? So, malaking bagay yun, no? And baldness, no? Pagka nagninipis ang buhok, then fenugreek helps. Okay? So, meron din naman tulong siya sa mga lalaki, no? Hindi lang naman sa female, okay? Now, black cumin seed oil. It is effective for breast pain, mastalgia. Ang tandaan nyo, kung may matutunan man lang kayo ngayong araw ng mastalgia, okay? Mastectomy, tinanggal ang breast. Anything that is must is about the breast, no? Mastectomy, tanggal ng breast. Mastalgia, basta may algia, it is pain. So breast pain, whenever palapit na ang mens, masakit ang breast, that's mastalgia. Okay, ayan. During the menstrual cycle, nare-reduce ang pain niya with black cumin seed oil, which yung ating EP meron. Okay? So pag tinuloy mo lang yan, yung mga nararamdaman nila na yan, mawawala yan. No? Malaking bagay ito. No? Again, black cumin seed oil, okay, diabetics, no? And it helps, no? Yung mga tawag nito, type 1 diabetics, no? It improves laboratory hyperglycemia parameters, no? Bumababa siya, and the control. So, andyan yung mga nagkakaroon ng problema because of erectile dysfunction kasi mga diabetics, no? Black cumin seed oil helps that, no? Nagkakaroon nga sila ng fasting blood sugar, glucose. There is a significant effect, no? Bumababa, no? And also significant rise ang insulin mo sa katawan, no? From the pancreas, no? Insulin, no? Now, this can also be prevention, no? For can be used, no? As synergistically makakatulong doon sa mga pasyenteng nagtitake ng anti-diabetic drugs, no? Black cumin seed oil, because it's also good for diabetics. Now, ito naman black currant oil na meron ng ating elixir placenta also has effect on our hormonal balance, no? In the body, especially women who are going through during their menstrual cycle, no? Ang premenstrual symptoms mo, palapit na ang mens nila, nagkakaroon ng mood changes, painful cramping or dysmenorrhea, bloating, no? Nagkakaroon sila ng gas sa stomach nila. Ayan, imababawasan with elixir placenta, no? All these things, no? Ito lang ba? Teka muna. Ito na, lalo na. Pag mayroon kang si Angel nandyan, si Angelica sinensis. The main ingredient in China, they call it dongquai. Dongquai, okay? Dongquai is a very, very useful component sa ating EP, lalo na sa females, no? Very effective. In China, number 1 ito nila. Very helpful, no? Female health concerns, dongquai is the main ingredient of Angelica sinensis, no? It affects estrogen and other hormones. Very effective to, no? Menopausal symptoms is addressed, no? So kung meron ka mga anong tawag nito, hot flashes, meron ka mga night sweats, no? Andiyan yung palpitation, andiyan yung anxiety, hindi ka makatulog, no? Matutulungan yan ng ating elixir placenta, no? Ano ba yung alam niyo naman siguro what hot flashes are, no? Hindi yung nakakita ka ng, well, anyway, to make the long story short, whenever I see a beautiful or sexy lady,
pag tiningnan ko, my wife would sisikuhin ako. Ba't tingin ka ng tingin? You find her hot, ha? Don't you find me hot anymore? Okay. Siyempre, sasabihin ko sa kanya, of course, you are. You are still hot. They just come in flashes, no? Pupukpukin na ako ng misis ko. Hot flashes pala yon. And then, the menopausal symptoms, no? And menstrual cramps, sinabi na natin yan. And there are even premenstrual symptoms like migraine, no? Nagkakaroon din sila ng migraine na address ito ng Dongquai or Angelica sinensis. Now, it reduces hot flashes, kasasabi ko lang kanina, in menopausal women, night sweats, no? It addresses, ito yung sa menopausal part, no? It improves the quality of your sleep sa mga pre- and post-menopausal women. Ang mga menopausal women, pre-menopausal, andyan yan, nakagising yan. Gabi-gabi, matagal makatulog. May palpitation, anxiety, nervyos. That's why they have anxiety attacks. Okay? Makakatulong ng malaki ang elixir placenta dyan. No? The quality of sleep, ang himbing ng tulog, etc. No? For this group of patients. Okay? Now, meron pa, grapeseed extract. No? Ang grapeseed extract, it inhibits, ito, napaka-importante, no? Microbes and offers protection against antibiotic strains like and fungus like Candida. Ano ba yung Candida? Ang Candida po is a fungal infection very common in females, no? Sa vaginal area, fungus that is very common in females, no? It diminishes it. Grapeseed oil or GSE helps protect female vaginal canal from Candida and other fungal infections. Okay? Madalas makikita nyo yan, magkakaroon kayo ng discharge na parang kesong puti, no? Lumalabas, nagmamansya sa liners. It can be colored yellow to yellowish green, no? May kasamang pangangati, may amoy, and basically, the more prominent na simptoma ay ang pangangati and the discharge, of course. This is Candida. Okay? Candida. Albicans. Kung tawagin natin ang species, the genus is Candida. Candida albicans is the infection or the fungal infection, vaginal infection. Nakakatulong po ang elixir placenta dyan. Antioxidant activity that inhibits breast cancer. Okay? Inhibits. Ibig sabihin, prevents. Hindi naman ibig sabihin, cures, no? Ang grapeseed oil. So, preventive siya or prophylactic. Okay? So, antioxidant siya. Malaking bagay yan. Okay? So, I think we've tackled a lot. Nasabi ko na lahat halos. And I think my time is up. I'd like to thank all of you for listening and staying. Okay? Maraming salamat po. Ayan. Thank you very much, Doc Francis, for that one. Yep. Ano, grabe. It's another lessons that we have learned for today. Sobrang dami na naman po naming nalaman. Anyways, no, guys, Doc Francis mentioned about the ingredients of elixir placenta, at the same time, the stem cell therapy. And the question resides to us, like, ito pong mga sinasabi ni Doc Francis ay totoo, no, na makakatulong sa atin. So I'll be sharing some testimonies with you, okay, ng mga elixir placenta users natin. Okay, so here we have this testimony. Okay, I don't know kung nakita niyo na yung testimony ni Miss Grace, no? Doc, meron siyang lump, no? Meron siyang lump, breast lump. And then, for operation na siya. However, no? Kasi malaki yung lump niya. Tapos nagtitake na siya ng elixir placenta. The doctor said, o sige, ito yung date ng operation mo. Pero during, no, na magpapa-opera na sana siya, at that time,
lumiit yung kanyang bukol. And then sabi ng doctor niya, we don't need an operation anymore. Because, yun nga, lumiit na yung bukol, no? So, nakita natin sa mga ingredients ni Elixir Placenta kanina that it's really effective, no? Meron din tayong case na endometriosis. Ito, no? Sobrang grabe yung kanyang excessive bleeding, no? Sabi ng kanyang doctor, need mo nang ma-opera dahil napakalaki na, no, endometrium mo. Ayan, no? But praise God, after taking the Elixir Placenta, actually 2 days lang yung tinake yung Elixir Placenta, pero massive yung dose na tinake niya, no? Nag-normalize po yung kanyang endometrium. Okay? So, sobrang amazing. Kita natin that with the ingredients that Doc Francis tackled earlier, we can really say that it's really effective. Okay? And at the same time, this one, also endometriosis. Isa siyang seafarer. Okay, lumaki yung kanyang bukol, madami yung kanyang nasubukan ng mga brands, no? Sabi sa kanya ng doctor niya, naku, lumalaki na talaga yung endometrium mo. No? So after taking the Elixir Placenta, nagpa-check up ulit siya sa doctor niya, and the results are normal already. Wow, very amazing. Grabe, nakakatuwa. Then, we also have ito yung case natin, no, na nahirapan siyang magbuntis, infertility. So, nung nagbuntis siya, naging ectopic, Doc, yung kanyang baby. So, lumabas din, ano? So, hirap talaga siyang magbuntis. So, nag-take siya ng Elixir Placenta. Then, after taking that Elixir Placenta, she found out na buntis na pala siya. Okay? So, nabuntis siya, no? After taking the Elixir Placenta. And, ito, no? Ito yung maganda kasi inaabangan kasi natin yung mga, sinusubaybayan natin yung mga testimonials, no? To tell you all, she already gave birth. So, siya ang ating Elixir baby. Ayan. Nakakatuwa kasi nung time na nag-share sa atin, buntis siya no? Pregnant siya. Tapos nagtatanong siya, ano kayong magandang pangalan? No? So, ang dami nagsuggest, nako, si Elixir baby yan. Ayan. So, nakakatuwa because of Elixir Placenta, yung infertility. So, yung mga questions kanina, no, kung kaya ba, no, na mabuntis, no, maging fertilized pa. Ayan, ito na po, no, yung mga proof na it really helps. Stem cell therapy really helps, and at the same time, yung mga ingredients ni Elixir Placenta that we have incorporated. Then ito, PCOS, no? So, this is really common. Na-diagnose siya noong 2021 ng PCOS, but after taking the Elixir Placenta, nag-normalize yung kanyang ovaries. Ayan, so pinapalakpakan itong ating mga testimonies na ito. Alright, so ayun, ano, so napaka-amazing ng ating Elixir Placenta. We have this great product that would really say to us that, you know, with all the trainings that Doc Francis already mentioned before, meron na siyang COVID, no, Doc? Meron na ring diabetes, and we already talk about cancer, okay? We talk about yung CKD and so on. So we have, with this timeline that we have, since we launched the Elixir Placenta June 2022, we have accumulated a lot of testimonies that would really say how effective our product is. Ayan. So, I know you're also proud of this one, Doc. Yes, of course. Oo, galing. Yes, that's so true. Okay, so let's see. There are some questions over here. Doc, how about those sa client na nagtatanong about ITP? What can you say about that? Sorry. Anong ITP ibig sabihin? Marami niya. Okay, sige. Ano po natin, ano yung platelet, about platelets. Yeah, okay. I just wanted her to say what marami kasing ITP. And I think she is referring to idiopathic thrombocytopenic purpura. Agad daw, ni-remind na ako ng Korea. Now, ITP or idiopathic thrombocytopenic purpura, mababa ang thrombocytes, no. Thrombocytes are platelets, no. At the same time, nagkakaroon ka ng mga purpura, ang tawag natin ITP. Yung purpura parang mga puti, ay pula na mga dots dito sa katawan natin.
I think may doktor na naman siya nagpapatingin. Ang tanong ba niya kung ano ka mo? What about? Yeah, what about ITP, kung nakakatulong ba ang stem cell therapy? I think yun yung question. Teka muna. Na-lecture ko ba yan ngayon? Reproductive lecture. Well, actually, the least that you can always do for a patient, kung duda kayo, no, that will this help or will this not help, no? The least, yung pinakahalos, kumbaga sa ano nyo, default nyo is EP, elixir placenta, will always help the immune system. Okay, it will boost the immune system. Pag nag-boost ng immune system, lahat ng gamot na binibigay doon sa kanya for the idiopathic, for ITP, she will be responsive more. She will respond better. Therefore, the healing process will be shorter, mas mabilis ang recovery. No? Doon pa lang, yun ang pinaka-list na maibibigay nyo doon sa iyong user of elixir placenta. So, the same thing when you ask me questions like, Doc, ito may cancer. Doc, ito may chemo, nagkikimo. Doc, ito nagre-radiation. As I always tell you, yun lang ang guide nyo doon. Will this help? Will this, makakatulong ba ito, Doc? Oo, minsan alas 2, minsan alas 3 ng madaling araw, no, pagtingin ko yun lang, parang hindi siya makatulog kung hindi niya ma-replyan, no. Now, ang point ko lang, the list, no, di ba, tulog na siguro si Doc ngayon, bukas na lang imi-message ko. But sabi nga ni Doc sa amin, the least that EP can do, the least is to improve, boost the immune system, no. Pag na-boost ang immune system, yung chemotherapy na hindi matanggap-tanggap, more or less tatanggapin, and therefore, mas mabilis mag-heal, no? Mas mabilis magagamot kung ano man ang kini-chemotherapy. Mas mabilis ang recovery niya. Alam niyo, ang pag-chemotherapy, suka ng suka. Kaya madalas nakakatanggap niyo kayo sa akin, Doc, pwede ba ito ka nagki-chemotherapy? I always tell you, pag hindi na nasusuka, kasi ang mahal ng isusuka niya lang yan. Okay? So, siguro yung mga ganong tanong, at least nasa ulo nyo na yan, no? And more or less, you can remember, you know what to do, you know what to tell your patients, no? All of this, definitely it's going to improve, no? But let it not be said. I always, from the start, no? Kapag ang pasyente nyo ay ginagamot may tinitake na gamot, nagkikimo, nagtitik ng kung ano ang gamot, nag-steroids, whatever, don't let them stop. Even na mga diabetics, di ba? Sabi natin, wag. Mga hypertensive, let them continue taking their medications because kailangan nila yon. Pag abruptly inalis yun for elixir placenta at may nangyari, masisisi ang elixir placenta. Continue taking it. Now, ang question, ang gagamot na siya, may elixir pa. Ang question will be, Doc, kailan niya titigil? Doc, nag-i-improve, bumababa na ang blood pressure niya. Doc, bumababa na ang diabetes niya, ang sugar. Adi okay. Then, ang elixir, hindi pwedeng putulin. Okay, hindi pwedeng i-divide yun. So, continue ang elixir. Ang iyong babawasan na ngayon will be the medications. You see? That is where we are. No? So, I hope we are in the same page para hindi kayo nalilito. No? Hindi, elixir lang ang inumin mo. Wala tayo sa ganon. No? You will be blamed pag may nangyari sa pasyente, nagkaroon ng diabetic coma, no, tumaas masyado ang sugar. Kasi number one, sabi ko nga minsan, nare-receive niyo yung aking message, hindi ako yung attending, okay, doctor ng pasyente niyo. Hindi natin alam yung estado ng sakit niya. So even if you ask me, Doc, may cancer, Doc, may diabetes, I do not know that case. Hindi natin alam ang dose. Hindi natin alam ang sugar, ang taas. It can be low, medium, or high. Paano kung mataas na mataas? At pinatigil mo yung gamot. Di ba? Di nag-diabetic coma, nasisi ka. No, we cannot. Huwag natin pakialaman yung paggagamot niya. Eto ka, nagpapatake ka ng elixir, no? It will be synergistic. Malalaman ni kidney, malalaman ni pancreas na, oops, may katulong ako. So, bumababa na ngayon ang sugar. Di ba? So, you don't need to give the same
dose of the medicine sa kanya to maintain that. Mababawasan yan. Kaya nga ang tanong, papuntahin mo sa doktor niya. Dok, bakit iniinom ko yung gamot, hindi lang maintain, bumaba na, nahihilo na nga ako eh. See? Now the doctor will now say, may iniinom ka ba ng ibang gamot? Wala, yun lang talaga eh. Pero at the back of his mind, alam niya, nag-elixir siya. Okay? O sige, bawasan mo na yung gamot sa diabetes. You see? Binawasan yung gamot kasi masyado nang mababa ang sugar. Para mag-normalize, maintain pa rin ito. Dadating yung time na hindi na niya kailangan maggamot pa because elixir will be helping him out. You see, that is how you have to balance it, no? Yes, that's right. Okay, so at least na-explain sa atin ni Doc, ano, wag muna natin itigil yung mga maintenance and all. So take pa rin natin yung maintenance at the same time, take the Elixir Placenta. Okay, so pag nakita natin na kailangan ng bawasan yung maintenance, then that's the time na i-lower na natin yung doses ng maintenance natin. Alright, so I know, Doc, na meron ka pang another training sa Korea. Yeah, tinatawagan na si Doc Francis na ayan na. May training na siya ulit. Okay, so thank you so much, Doc. We have really learned a lot. Even me, I really learned a lot today. Sobra. It's very nutritious, kumbaga, ang ating knowledge for this evening. So thank you very much. And I know the GFox believers also sobrang appreciated talaga nila yung mga trainings mo, Doc. Ayan. So everyone really look forward for your trainings. Salamat din. Okay, so that would be all, GFox believers. Salamat. Thank you, Doc Francis, once again. Have a great night, everyone. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.